you, Lord, sa pinabos niyo pong gawa ba ang salamat po. And praise you, Jesus.
good morning po at happy Valentine's pa rin, mga kapatid. May mga Kristiyano, tayo pa rin ang Valentine's. Sa pag-ano daw yan, napagtataka yung mga gano'ng Kristiyano. Bawal ang Pasko, bawal ang Undas, bawal ang Valentine's. Ang saya-saya ng buhay. Puro tawa. Parang dinagdagan pa yung mga ano ni Moses sa lahat. Tayo lumaya na sa gano'n, mga kapatid. Basta usapang pag-ibig, mag-unite yung pamilya, reunion, supportado natin po yun. Okay. At ready na ba tayo? Okay, lahat. At salamat sa Panginoon. Nag-manifest na ito. Hindi na ako mabe-vertigo sa kakalimutan. Meron na tayong monitor dito sa harap para may mga pagbasa rin naman ang dumating na tayo sa panahon na kung saan ang mga anak ng Diyos talaga hindi na nagbibitbit ng Biblia kasi ang Bible nasa cellphone plus yung pinapakita na natin sa stream. Buti nga natin nabibenta pa yung mga Bibles natin dito sa bookstore. Pero alam niyo po, meron pa rin talaga na gaya namin mga pastor, namibis daw nila yung pahina, yung amoy ng pahina ba? Tayo, may mga generation siguro na hindi nyo na inabot yung antibano na sa CPD yung cellphone. Try nyo rin magbasa. Iba talaga kapag meron kang hinahawi, magbasa pa rin kayo mula doon sa hard copy. Sabihin nyo, nagpo-promote lang. Okay! Tuloy ang ating declaration na season of, di ba bali sa akin tuminim doon, season of manifestation. Ito yung panahon, ano sa Aramaik yung manifestation? Nalimutan na. Kinoma. Kinome ako ng kinome. Ano pala? Kinoma means manifestation. So hindi kinome at lalong hindi kimona. Hindi kimona. At ito yung year na kung saan ay ating pong dinideklara, mga kapatid, na yung mga answer, yung mga prayers natin, yung mga hinihiling natin, mga binimitin natin, ay mag-manifest na sa ating buhay. Remember, si Isaac nag-manifest 25 years matapos silingin, ipangako sa kanya ng Diyos si Isaac. Ganon katagal. Kaya huwag tayong mainip, mga kapatid. Baka ito na ang season mo. Amen. Sabi ko, ito na ang season mo. Ano ba ang gusto mo pag-manifest? Lupa pa? Bahay ba? Sasakyan ba? Trabaho bang maganda, mga kapatid? Marami ang Diyos yan. At lahat ay yes. Sabi natin, sa Corinthians, lahat ay yes. Kinakailangan mo lang mag-agree palagi o sumang-ayon. Okay, mga kapatid. Ready na tayo? Last Sunday, ito yung tinalakay natin, manifesting sonship now. So, hindi lang tayo ang naghihintay ng answered prayer na mag-manifest na yung mga prayers natin, kundi maging yung kalikasan pa lang. Romans 8:19. Mga kapatid, konting review. The creation awaits. Ang sabi doon, with eagerness, na tayo daw po'y bahayan sapagkat ang kalikasan pala, ang kalikasan po pala ay dumadaing din, nabulok din. Tama po ba? Na ang kalikasan, mga puno na yan, in fact, may mga animals na hindi na umiiro kasi naubos na sila. So, ang nature, ang hinihintay po nila tayo, mga kapatid. At sabi pa na yung tao ngayon nagiging dumami yung, napansin niyo ba? Dumami yung nature lovers. Hindi lang gano'n. Yung tao naging aware sa kalikasan ba? Yung panahon namin nila Kuya Pabling, nila Alele, yung time na wala pang naghahakot ng basura, kung
ano nga yung kinakain mo, kahit nasa plaza ka ng Balanga, kumakain ka ng chippy, cheese, pwede mo itapon. Wala pa kailangan doon, steak ng barbecue, banana yung, alam nag-aamang. Meron ko umagang-umaga, nagwawalis ng bakuran, nagsusunod nagsisiga ng mga basura. Pero ngayon mga kapatid, yung balat ng candy mo, hindi mo maitapon sa balanga, babulga. No? So lahat tayo, nagiging aware na, gising na tayo sa pagmamahal sa kalikasan. Hindi lang yun, mga kapatid. No? Paano natin malalaman na dumami yung nature lovers? Ngayon, dati yung mga tanawing magaganda, beach, puro, gubat, nandiyan lang. Pero ngayon, pinupuntahan kahit na anong tarik, anong lupa, tapos magse-selfie doon sa lugar na yun na napaganda. Amin mo ba? Pati yung mga mukhang New Zealand lang, sinasabi natin, New Zealand ng Bataan, kung inaakyat natin mga kapatid, naging nature, naging mapagmahal tayo sa kalikasan. Alam niyo po, gusto ng kalikasan yan. Gusto ng kalikasan ng mahal natin. Kasi sila nga ay naghihintay din na tayo bilang mga anak ng Diyos, kauna-unahan tayong magmahal ng nilikha ng Diyos. Tama po ba? Meron akong sinend sa inyo, nag-viral. Nakita niyo po yun? Yung umaakyat sa bundok, pagkakamping, tapos binumura yung kalikasan. Nakita niyo ba yung sinend ko? No? May iba naman yung trip nun. Umakyat, nag-camping, tapos sumisigaw sa bundok ng PI ng malakas na malakas. Tuloy, may mga nakatira doon pala na walang kinalaman sa ganoong paraan para ma-release yung nararamdaman mo, ay lumanta, nag-manifest. Binira agad yun. Ba't na kami minumura? May mga nakatira. Hindi po kayo. Nung sabihin bundok ng minumura, ay sinapak naman. Mali naman yun. Sinapak. Kasi bakit mumurahin yung bundok? Parang, may buhay ba yan? Parang ganon-ganon. Ang galing tuloy, ang mahal-mahal na binayaran namin dito, sinapak mo ako. Meron ganon. Nagre-release ng kanilang mga nararamdaman. Meron na sa Tarlac yung taksyapo ba yan? Mura po yun. Mura yata yung taksyapo. Yung bibili ka ng mga mugs, yung mga babasagin na, tapos ibabalimang mo sa dingding, sabay sigaw ng taksyapo. Ang customer nila yung maraming mga saloobin sa buhay, galit na galit. Mga kapatid, tayo po'y tinutulungan ng Diyos, ng simple lang, hindi ka gagastos, mag-release ka lang ng pagpapatawan. Amen? No? Kaya nga sinabi, huwag lubugan ng araw ang inyong galit, mga kapatid. Huwag mo nang pagtagalin sapagkat ang unang lumalaya, ikaw. Amen? Sa pagkagalit. Kasi kinukulong mo ang sarili mo sa hindi magandang pakiramdam. Okay, mga kapatid. Kaya last Sunday, review lang yun. Na manguna tayo sa pagmamahal sa kalikasan. Yung mga ambience na yan. Nung pandemic, nakakatuwa. Dumami yung kakalaga ng bulaklak at pananim. Dito ba? Lagi pa. Nauso yung plantita. Pati ako nahawa. Mga kapatid, nag-plantita po. Kaso, mamatay talaga. Hindi kasi pwedeng pagsamahin yung husky at yung halaman. Okay. And today, from beloved to manifested sons of God. Sino naniniwala beloved tayo? Hindi ka basta anak ng Diyos, ikaw ay minamahal na anak ng Diyos. Mga kapatid, yung kinanta natin kanina, I know you love me. No, kaya minsan, ang sarap mag-worship, lalong lumalalim sa katotohanan. Kapag lumalabas sa bibig mo yung lyrics, I know you love me. No? There's no greater love than this. Sabi nung kanta, na siya ay namatay para sa atin. Tama nga naman, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So from beloved, tayo po mga beloved sons of God to manifested sons of God, mga kapatid. Pasensya na po kayo, ginagamit palagi ng Bible yung sons, pati sa mga babae. Na? Wala bihira o wala yung daughters of God. Kasi sakop na po kayo nun. Ibig sabihin, sakop na po kayo nun, mga kapatid. Huwag yung sabihin, wala kayong bilang, mga kapatid, mga kababaihan. Okay! Ang pundasyon
pundasyon, ready na po ba tayo? Ang kulit ko, ano? Ang kulit ko. Dapat tumitingin, ano? Ang pundasyon para maging manifested sons ay beloved sons. So doon ka muna mag-start na maniwala, tumatag sa katotohanan ikaw, hindi lang mahal ng Diyos, kundi ikaw ay lubos na minamahal ng Diyos. Ikaw ay beloved, mga kapatid. Kailangan lumalim tayo, hindi lang bilang anak ng Diyos, kundi minamahal na anak ng Diyos Ama. Amen po ba? Amen. Alam nyo ba? Baka hindi pa ninyo alam. Sa buong panahon ng ministeryo ng Panginoong Yesus, 3.5 years, dito sa lupa, 2 beses lang narinig ang titig ng Diyos Ama. O baka hindi pa ninyo alam. 2 times lang narinig ang titig ng Diyos Ama sa langit. Sa 3.5 years, na pagmiministeryo ni Jesus na ngaral, nagpapalakad ng lumpo, nagpapagaling, nagpapakain, nagtuturo sa buong panahon ng pagmiministeryo ni Jesus na anak ng tao, anak ng Diyos, 2 beses lang narinig. Buti narinig, 2 beses lang narinig ang tinig ng Diyos Ama. Tayo ngayon, wala nang makapagsasabi. Pero hindi imposible. Kaya lang may danger na yun. Yung sinabi mo, narinig ko ang Diyos kagabi. Kinakusap niya ako. Medyo limitado na tayo dyan. Kasi ang Bible, kompleto na sa lahat ng gusto ng Diyos na sasabihin. Kaya ngayon kino-question, tuloy. Sige tuloy. Kinakusap daw ng Diyos na tumakbo. Kaya yung mga comment tuloy, hindi maganda. Bakit naman hindi ka papakawalan ng Diyos doon sa ulo? Yung mga gano'n, yung mga sinabi ng Diyos, kinakusap ng Diyos. Pero ito, mga kapatid, 3.5 years. Tingnan nyo ito, 3.5 years, 2 times lang narinig ng Diyos ng mga tao ang tinig ng Diyos. Isa sa ilog at isa sa bundok. May kulo na kayo? May kulo na kayo? Isa sa ilog at isa sa bundok. Ano kaya ibig sabihin? Bakit sa ilog? Bakit doon sa bundok? Wala tayo doon. At ang Ama na nagsalita ay may iisa lang na sinabi. Iisa lang ang mensahe niya. Marami siya pwedeng sabihin. Pero yun ang gusto niya i-emphasize sa tao. Ano ang sinabi ng Diyos Ama? Una sa tubig, ano sabi na kay Jesus nung bautismo ni John the Baptist? This is my beloved Son. Si Jesus nasa pagkakatawang tao. At ang sinasabi ng Ama ay, ito yung minamahal kong anak. Una yan. Pangalawa yung sa bundok, mga kapatid. Nung si Moses at si Elijah kasama si Jesus, lumitaw, patay na po yung dalawang yun sa Old Testament. Yung biglang lumitaw kasama ni Jesus, nagdinigning sila. At ang sabi, bigla na lang, kaya pagkayari ng ulap sa loob ng ulap, bumaba yung ulap Mamaya kukwento ko din kali. May titig na nagsabi, this is my beloved Son, listen to Him. So hindi nawawala yung beloved Son, pwede namang sabihin ng Ama, ito yung aking anak. Ito yung aking anak. Ito yung aking nag-iisang anak. Pero lagi niya dinudugtong, ito yung aking beloved Son. Kasi ang dami sa atin, anak naniniwala, anak tayo ng Diyos. Pero yung ikaw ay lubos na minamahal, nahihirapan ka dun Di mo ba? May mali ka lang, may pagkukulang ka lang sa Panginoon, meron kang di nagagawa, hindi mo nasusunod lahat, iniisip mo, yes, anak ka, pero anak ng suwain. Anak ka nga, hindi masunod. Ganun kaagad ang iniisip mo, kasi nasa flesh tayo, yung mind natin negative palagi. Ayaw ng Diyos yun. Sino ba may gusto nun? After bautismo si Jesus, sa ilog Jordan, saan siya nagpunta? Sino nakakaalam? Ano kasunod ng Matthew 4 na yun? Saan siya napunta? Sa ilang, sa desert. Tinukso siya ng devil. At alam niyo po, ang tanong ng devil, sino nakakaalam? Ano sabi? Kung ikaw ang anak ng Diyos,
tumalon ka. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Kung ikaw ang anak ng Diyos, 3 beses, ano yung nawawala? Ano yung nawawala? If you are the Son of God, if you are the Son of God, may inalis yung beloved. Ganyan tayo. Mababaw tayo sa katotohanan, tayo mga beloved. Kasi kapag, alam ng kapatid, kapag nag-sink in sa'yo, na ikaw ay beloved, ano resulta nun? Kapahingahan sa harap ng Diyos. Kapanatagan na hindi kanya papabayaan. Ang taong minamahal mo ng sobra, ipagtatanggol mo, hindi mo pababayaan. Ganon din lalo ang Diyos. Palakpakan natin, Panginoon. Ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, bakit kailangan ipaninig ng Ama na si Jesus bilang tao'y mahal na mahal niya? Remember, nasa pagkakatawang tao. Kasi si Adan nag-fail eh. Sumablay si Adan. Nung magkasala siya, ano ginawa ni Adan? Tago. Tago agad. Agad iniisip niya rejected na siya, palpak na siya, so meron siyang self-condemnation, tago agad. No? Nag-fail eh. No? Mabago siguro sa Adan sa pagiging beloved. Kaya lumayo agad. Hindi niya alam. Iniisip niya agad kung ano tatama sa kanya. Yari ako sa Diyos. No? Pero si Jesus, bakit kailangan ipaninig ng Ama na si Jesus bilang tayo mahal na mahal niya? Ano ho, mga kapatid? Ano ang sagot natin dyan? Upang maniwala ang tao na siya ay mahal na mahal ng Diyos. Parang sinasabi ni Jesus na katawang tao, ako ganito dapat ang tao, maniwalang mahal na mahal siya ng Diyos. Alam mga kapatid, hindi lang lagi natin sila nagkatawang tao para tubusin tayo sa aming mga kasalanan. No, may isa pang purpose. Nagkatawang tao si Jesus para ipakita sa atin paano mamuhay ang tao, paano mag-isip ang tao. Dapat ang tao iniisip niya, mahal na mahal siya ng Diyos. Kuha niyo po ba? Amen? Upang maniwala ang tao na siya ay mahal na mahal ng Diyos, pinarinig ito. Nagsalita ang Ama, narinig, kaya nga nasulat sa Bible. Kung walang nakarinig, hindi sana nasulat. Pinarinig na, nasulat pa sa Bible na ang Panginoong Yesus ay beloved Son of God. Upang mawala yung ating pag-alinlangan. Amen? Kapag ikaw ay minamahal ng Diyos, ng sobrang mawawala yung pag-alinlangan sa Kanya upang tumapag tayo sa pundasyong tayo ay mga beloved sons. Kasi ang gandang title nun eh. Na? Beloved Son. Kaya nga si John, di ba ba? Babalikan pa natin yan. Mabalik-balik tayo. Sa Gospel of John, siya lang ang tumatawag sa sarili niya, Beloved Son. Kung babanggitin niya ang pangalan niya, ang minamahal na alagad ni Jesus, siya yung author, siya yung nagsusulat. Ayun yung banggitin na at ang minamahal na alagad ni Jesus, ako yun. No. Pero naniniwala siya yung beloved na yun. Ay, sobrang babal yun kay Jesus eh. Yung John na yun, sobrang babal yun kay Jesus. Binata siya, bata, at laging nasa tabi ni Jesus. Siya yung mahilig sumandal sa dibdib ni Jesus. Malambing na Kaya naman sa cross, nung nagtakbuhan na yung lahat, mula 9 ng umaga, mga kapatid, hanggang hapon, nasaksihan niya lahat. Hindi siya tumakbo. Kita niya lahat. Pati yung 7 last word na tapos niya. Hanggang mamatay, hanggang ibaba si Jesus, kita niya sa lahat. In the end, ano sinusulat niya? Tayo ay pagmahalan. Amen? 1 John, 2 John, 3 John, puro tungkol sa pag-ibig. Amen! Palakpakan natin ang Diyos ko. Hallelujah! So, mga kapatid, si Jesus itong bautismuhan. Ang sabi John, ang isang tinig mula sa langit ang nagsabi. Isang tinig sa langit ang nagsabi. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulutan. Mga kapatid, magsisimula pa lang si Jesus dito. Kababautismo niya. Mga kapatid, wala pa siya napapagaling. Wala pa siyang himala na gagawa. Wala pa siyang pangangaral na ginagawa. Mag-start pa lang siya.
Anong po pinupunto natin dito? Si Jesus, di pa nagsisimula, wala pa nagagawa, beloved na. Amen? Kung yan, hindi pa nagsisimula, nilinaw na ng Ama na beloved na. Kasi sa mundo, magugustuhan ka ng tao base sa kung sino ka at kung ano ay yung nagagawa. Yung approval ng tao base sa performance mo at sa value mo. Ganito sa mundo. Kahit saan, nasan kayo, sa trabaho, sa school, tanggap ka ng tao, approve ka sa tao base sa performance mo, nagagawa mo. At yung value mo base doon. Ganyan yan. Yung approval mo nakasalalay sa performance mo at value mo. Pero sa Diyos, makinig ka. Sa Diyos, mahal ka niya. Hiwalay ang performance. Ano ibig sabihin natin doon? Hindi dahil mabait ka, hindi dahil magaling ka, hindi dahil obedient ka, hindi dahil fanatic ka, mahal ka ng Diyos, hindi dahil sa performance mo, mga pagsisikap mo, mahal ka ng Diyos ng sobra-sobra, mga kapatid, kasi yung value mo sa Kanya, sobra-sobra. Mahalaga ng Diyos. Kung hindi, paano? Alam niyo, kahit ikaw na lang nagkasala, sino niniwala ito? Isa na lang nagkasala. Mamamatay pa ba Jesus para sa Kanya? Mamamatay pa rin? Hindi, may kausap ba ako? Kung hindi na kaya, gusto mo kaya lang tracing yun. Mga kapatid, kung isa na lang nagkasala sa mundo, mamamatay pa ba si Jesus sa'yo? Ano sabi niya? Leaving the 99. Remember that, mga kapatid, iiwanan yung siyam na siyam, hahanapin yung isa. Grabe yun. Mga kapatid, isa na nga lang. Kahit, ano ba ibig sabihin nito? Kahit wala kang katulad sa kapalpakan. Wala kang Remember, prodigal son, mga kapatid, hallelujah, pinaganda ko. Pinagpatay pa ng guya. Hallelujah. Mga kapatid, iniibig ka ng Diyos kasi natural sa Kanya ang umibig. Nature niya yun. Hindi base sa performance mo. Iwalay mo yan. Kung tayo mamahalin lang ng Diyos based on our own performance, sablay lahat tayo. Sa mga lahat tayo nagkukulang. Tama ba ako? Lahat tayo pumapalpa, mga kapatid. Pero iwalay mong performance, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit nga si Pedro napakayapang Panginoon. Kahit kulungan, kamatayan, susunod ako sa iyo. Natin ang Panginoon. Ngayong gabi, nagsasabi mong yan. Ngayong gabi, bago tinpila ako ng manok, ay magkakaroon ako. Pero grabe yun mga kapatid. Why? Alam na ng Panginoon, pagkakailan siya, 3 times. At sasabihin ni Pedro, hindi ko kilala yan. Sino ba yan? Napamura mo nga, naging nakapunto ka si Pedro. Sorry po. Napamura. Talagang hindi ko kilala yan. Alam lahat ni Jesus yung detaling yun. Pero alam niyo sinabi ni Jesus, sa gabi nito pagkakaroon ako. Bagot mula ako. Pero, idinalangin na kita. Ay, grabe. Di pa pinagkakaila, pinag-pray na. At anong pray ni Jesus? At sa iyong pagbabalik, palalaksin mo ang iyong mga kapatid. Kaya hindi lahat na bumabagsak, sumasablay, wala na. Mula sa kanilang karanasan, magpapalakas sila. May mga time ba na bagsak ka? May mga time ba na palpak ka sa Diyos? Kapatid, walang karanasang sayang. Amen? Kung ikaw yung dating adik, makakatulong ka sa maraming adik. Amen? Makakatulong ka. Walang sayang na karanasan. Sasabihin nyo, pwede ko lang mag-adik. Hindi ho. Kung ang pas mo, tinitingnan mo, nangihina ka, kung minsan ang pas mo, kung saan ka bumano, doon ka ginagamit ng Diyos. Amen? Dati ka bang matikang Martes? Amnesia certificate ka pa. Gagamitin ka ng Diyos. Sabihin ko dyan sa mga nandyan pa rin, dati akong ganyan. Binigilin ko na. Bakit? 3 beses akong nabaranggahin.
Lahat tayo natututo, mga kapatid. Si Pedro, natuto sa kanyang pag-iabang, mga kapatid. Pero, hallelujah, mahal na mahal pa rin ng Diyos. Why? Hinanap ni Jesus, pinag-ihaw sa dagat. Peter, do you love me? Nakakapagsetsa tayo. Matutunaw ka doon. At doon na uso yung ating ihawan. No? Pag pinag-ihaw kita, ibig sabihin, ayoko na. Hallelujah. Oh, kapatid, eto, ang ganda nito. Nakita ko lang. Aminin ko, hindi sa akin to. You are God's beloved on your worst day. You are God's beloved in your worst moment. Amen? Parang ako lang nagandaan. Ibig sabihin, merong worst day eh. Buong araw, hindi lang umaga, worst day talaga. Nakakaya mo itong araw na ito. Palpak yung araw na ito. Daming nakaka-high blood. Daming. Na? Tapos tuloy, sumablay ka. Na? May nasabi ka tuloy, hindi maganda. Yun naman yung worst moment mo. Hindi ka nakapag-timpi. Mga kapatid, nagkaroon ka ng worst moment. Remember this. You are God's beloved on your worst day, on your worst moment. You are still God's beloved. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ano ba nangyari dyan? Sa pangalawang beses na sinabi ng Ama, ito minamahal kong anak. Na? Alam niyo ang Panginoon, meron siya tinatawag na inner circle. Minsan ayaw ko lang magkwento. Iniisip ko palagi, ang audience ko, alam na nila ito, alam na nila ito. Kasi ang tagal na ng balaka, ang tagal na ng balaka. Pero nagkakamali ako minsan. Mali pala sa pastor yung gano'n. Iniisip mo, alam na ng marami. Kaya hindi ka nagkukwento, lagi shortcut ang sinasabi. Mga kapatid, inaya ng Panginoon, itong tatlo. Sino yung tatlo ito? Peter, Paul, and Mary. Mali po. Mga singer mo na yan. Si Peter, tingnan niyo siya, at yung rin natawa. Panahon niya yun kasi. Si Peter, si James, at saka si John. Mga kapatid, dalawa ang magkapatid yan. Sila yung inner circle ni Jesus. Bukod sa 12, sa 12, meron siyang close na tatlo. Parang tayo, mga kapatid, dapat may inner circle ka, kapatid. Doon ka nagiging ng problema, yun yung mga best friend mo, di ba? Pero ba kayong gano'n, mga inner circle, nakakala ng buhay mo, problema ng anak mo, at ibig sa lahat ng utang mo. Kaya kapatid, yun yung mga tao, kahit sino ka, mahal na mahal ka nila. Ako meron akong mga gano'n, mga pastor na inner circle ko. Bukod sa marami akong mga fellowship na pastor, si Jesus meron siyang 12, pero meron siyang tatlo na kung saan lagi niyang sinasama. Yun ang madalas makasaksi ng himala. Etong tatlong to, mga kapatid, sinama niya sa bundok. At habang sila nagpipray, si Jesus nakabukod sa medyo mataas. Bigla na lang lumitaw si Moses at si Elijah, mga patay na to, lumitaw, naniningning po sila, mga kapatid. No? Natakot sila. Pero nung paalis na, nakita ni Pedro, parang aalis na si Moses, mawawala na, at si Elijah. Sabi niya kay Jesus, Panginoon, hayaan niyo pong maggawa kami ng tolda. Tatlo po, isa sa inyo, isa kay Moses. At kasi yung mga experience na yun, wow, langit yun eh. Wow, heaven yun. Gusto mo, huwag nang matapos yung ganon. Wow, grabe, glory. Isipin mo, makita mo itong mga Old Testament people na ito. Ayaw nang matapos. No? Kaya gusto niya, ipagtayo niya ng tolda. No? Isa kay Peter, isa sa inyo. Gusto niya paghaluin. Isama si Jesus sa Old Testament people. Which hindi na natin ginagawa. Jesus lang tayo. Tapos na yung panahon nila. Mga kapatid, habang sinasabi ni Pedro yun, ang sabi ng Bible, hindi alam ni Pedro ang kanyang pinagsasabi. And then, bigla na lang may ulap na bumaba. Natakot si Pedro. No, nung babaan sila ng ulap, mga taga-Bagyo sa Layan, mga taga-Tagaytay, yung babaan ng ulap. Mga kapatid, bumaba yung ulap at sa loob daw ng ulap, ito, pinupuit ko ito, detalyado sa loob ng ulap, doon nagsalita ang Diyos naman. Ito ang minamahal kong anak. Iba na ang karugtong. Listen to Him. To Him. To who? To Jesus. Andun si Moses, andun si Elijah na nagpapababa ng hapon, si Moses na mayroong 613 laws, hindi lang 10 commandments. Mga kapatid, pero sabi ni Jesus,
Listen to Him. Listen to Him. Kay Jesus. Kaya biglang nawala yung dalawa. No? Nagtampo sila. Ano, hindi ro. Bigla na lang nawala. Ibig sabihin nun. Tapos na yung time nila. Time na ni Jesus. Si Jesus na lang ang natira. Na nagniningning. Amen? Natapos na ang pagniningning ng dalawa, mga kapatid. Hallelujah. Amen ho ba? This is my beloved son. Listen to him. Mga kapatid, no? Wala na si Elijah at si Moses. Si Jesus na lang ang natira. Ano ibig sabihin ulit? Kay Jesus, mapapatunayan natin, beloved tayo. Amen. Kay Jesus, magmamanifest din tayong kagaya niya. Amen? Eh wala, matandaan sa Old Testament ang nag-manifest, nagdingning si Moses lang, tapos tinatakpan pa yung mukha niya. Kasi nakatapos yung glory. May time lang, mga kapatid. Amen? At sa pagpapatuloy ni Jesus, sa 3.5 years na yun, hindi lang ang Ama ang nagpapatunay na mahal siya ng Ama. Merong mga verses sa Bible na si Jesus mismo lumalabas sa labi niya, the Father loves the Son and everything in His heart. Now, ano yan? John 3:35, John 5:20. Magkaibang verse yan. Napansin nyo, paulit-ulit na idinidiin ni Jesus, hindi lang diniin ng Ama sa tenga niya, kundi lumalabas din sa bibig niya, for the Father loves the Son and show Him. Importante yan. Hanggang ngayon, kapatid, practicein mo, mahal ako ng Diyos. Hindi kayabangan yan. No? Kapag sinabi mo sa mga tao, ako'y mahal ng Diyos, si Jesus, gano'n eh. Mahal ako ng Diyos, napapanatag ka. Kasi naniniwala ka, pag mahal ng Diyos, hindi niya pababayaan. Ha? Hindi ka niya pababayaan. Mahal ako ng Diyos. The Father loves the Son. The Father loves the Son. Paulit, lumalim talaga si Jesus sa pagiging beloved. By the way, mga kapatid, bakit hirap tayo mag-sink in yun? Mag-sink in talaga na tayo beloved. Yes, yung pagiging anak ang bilis. Pero yung beloved, yung sobrang minamahal. Sa 1 Corinthians 12, ang sabi doon, walang makapagsasabing si Jesus, pag ganito para maintindihan, walang makapagsasabing si Jesus ay Panginoon except by the Holy Spirit. Aba, Holy Spirit is power na nasa inyo. Para lang masabi ng tao noon, si Jesus ay Panginoon, kailangan pa ang tulong ng Holy Spirit. Kasi noon, sobra silang mga Moses. Hindi nila agad natanggap si Jesus. Hanggang ngayon naman ang Israel, nire-reject si Jesus. Kasi karpintero nga lang yun, na anak ni Mose at ni Maria. Ano ho? Hello? Andiyan pa kayo? Kaya noon, kailangan pa nila ang tulong ng Holy Spirit. Kapatid, maiba ko, meron ka nga po palang Holy Spirit. Kaya nararamdaman mo hindi, truth, ang katotohanan, meron kang banal na Espiritu. Para maintindihan mo, ito pinagsasabi ko ngayon. Amen? Para pag nagbabasa ka, bukas ang mata mo. Amen? Lahat tayo, merong Holy Spirit. Wala tao na walang Holy Spirit. Awareness lang, o awakening. Kailangan na maging conscious ka palagi, aware ka palagi na meron kang Holy Spirit. Now, yung sinabi ko, wala makapagsasabing Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Ganun din po sa great love of God, mga kapatid, kailangan natin ang power ng Holy Spirit para matanggap mo sa sarili mo, ikaw ay beloved. Amen? Kasi pawala-wala eh. Amen? Amen na ba? Amen! Alam pa natin ang Panginoon. Hallelujah! Tingnan nyo, the Father loves the Son, the Father loves the Son. Sabi ni Google AI, ang galing naman ni ano eh. Pati siya Christian, namo-born again. Hindi, kasi ang dami nang na-upload sa Google. So, sinasagot niya mula doon. Dami nang na-upload doon eh. Kung pang-Christian, sasagutin ka niya. Kung pang-doktor, sasagutin ka niya. Sabi ni Google AI, mga kapatid, the verse, yung kinuha ko talaga copy-paste siya, literally, the verse that most directly states we are God's beloved is 1 John 3:1, which reads, see
What great love the Father has lavished below on us, that we should be called children of God. And that is who we are. And that is what we are. Yung matawag na children of God, sabi niya, great love na yun. Great love na yun, yung matawag ka anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ano? Alam niyo, kung lumalim ka doon, hindi ka maiinggit sa mga apelyido. Sana anak ako ng Ayala, anak ako ng Kohuwag ko, anak ako ng... Anak ka mo. Sana apelyido ko. Di ba? Bakit na naman minsan lang ako pinanganak sa mundo, purundok pa yung apelyido. Bakit minsan lang ako pinanganak sa mundo, ang batot pa na apelyido ko, may mga ganun-ganun. May mga ganun. Pero sa Avellano, may kaklase ako, makalinaw. Maraming makalinaw, di ba? Makalinaw. Pero yung salamin niya, ganyan kakapal. Salamin. Ayaw tumalag yung pangalan dun sa kanya. Pero mga ganun mga kapatid, para kay John, great love. Yung palang great love na. Yung matawag kang anak ng Diyos. Tapos ang ganda ng dulo, and that is what we are. Amen? Ganun kasimple. Hallelujah. Sino may natututuhan? Sino napatawa? Huwag pa natin ito. Hallelujah. Called children of God. So, when we embrace, matatapos na tayo, when we embrace our belovedness, walang board na ganyan, mga kapatid, to God, we begin to see the belovedness of others. Kapag naisip mo, wala pala talagang kondisyon ng pagmamahal ng Diyos sa bawat tao na kahit isa lang, mamamatay siya, lahat sa kanya ay beloved. Mga kapatid, pati yung tingin mo sa tao, makikita mo yung pagiging beloved na rin nila sa Diyos. Oy. Amen. Ano ibig natin sabihin? Binabago nito yung pakipagtrato natin sa mga tao sa paligid natin. Kasi sila rin beloved. Hindi lang ikaw. No? Kung ikaw anak ng Diyos, ako anak ng Diyos, pareho tayo minamahal ng Diyos. Magkapatid tayo. Amen? Magkapatid tayo. Amen? So, ang tingin mo sa tao ngayon, nagiging makalangit. Nagiging kamatakan ni Jesus. Ang babaeng ito nahuli sa pangalan niya. Sabi ng mga Pariseo, di ba? Ano dapat? Batuhin. Iba ang tingin ni Jesus. Sige, maunang bumato, walang kasalanan. Hindi kita hinahabulan. Sabi ng Panginoon, iba ang tingin niya. Ha? Mas nagpapagaling ang tingin ni Jesus. Mas nagdadala ng kapayapaan. Amen ba? No? Amen. Hallelujah. Nagiging makalangit ang tingin natin sa tao. Kasi ito, kuha ko lang to. Kahit anong dami daw ng kapintasan ng isang tao, di ba? May kabugihan ka. Ang labi daw natin hanapin sa tao, yung diamante sa kanya. Kahit burak na ang ugali niya. Burak na yung pagkatao niya. Lahat daw ng tao may diamante. At yun ang tingnan mo palagi sa kanya. Yung diamond. Why diamond? Value. Yung value niya. Namatay din si Jesus dyan. Sa tao na yan na kinaiibisan ko, na hanggang ngayon, pag nagsasalubong kayo, Amen. Si Pastor, parang walang kagaling. Mga kapatid, kasasabi lang ng anak ko, mamaya. May kakasal namin dito Calvin dahil member natin yung isa, Randy, babae, yung isa lalaki sa UCC. Hindi pa ako kaya lisensya nito Calvin. Hindi meron lumarating yung bago. So ako, siya yung magkakasal, ako magpo-proclaim. At ninong daw, isa daw sa mga ninong doon, sabi siya agad na ako, Papa, yung nakaaway mo. Nalala
study prayer meeting dito. Meron akong senior. Pumasok ako sa BPSU bilang guest bisita. Kukunan ka ng ID. Nag-iwan ako sa guard. Pasok ako. Nag-park ako doon sa kadulutuluhan. May mga guhit-guhit. Pinagalitan ako ng isang may hawak na folder. Yan ang hirap sa inyo. Hindi kayo sumusunod. Oh. Kahit ano sabihin namin, kahit anong ayos namin sa pamilya, hindi kayo sumusunod. Napapasok ko bawal ko ba dito? Huwag ko kayo sumisigaw. Huwag kayo sumisigaw kahit na sumigaw. Wala ka may pinapakinggan eh. Siguro isip ito, estudyante ako kasi bisita na ako, nakapasok ko na. Pero sigaw talaga, sumigaw na din ako. Ano sabi niya, anong gusto mo? Sabi ko nga, hindi ko siya mamaya. Hindi ako nagsabi na anong gusto mo. Siya ang nagsabi na anong gusto mo. O tara sa office. Anong gusto mo? Tara sa office. Tumunod ako. Wala na eh. Hanggang sa lumabas na ako, hindi siya makita eh. Yung pala din. Din sa isang department. At nakatungtong daw sa kalabaw. Sabay sila. Sabay sila. Nakatungtong daw sa kalabaw. Ay, alam nyo na yung chief security, lahat ng chief. Under niya, yung may hawak sa Mr. Pascara, ang mabata ako yung pangit. Paraya ako na nakatungtong sa kalabaw. Kaya mga kapatid, hanggang ngayon may mga ganun-ganun ako. Pero okay lang. Mamaya makita kami. Oh! Manifest! Kino ba? Ewan ko na, kung ano magpamanifest. Kaya lang, siya nagsalita. No problem sa amin. So lahat tayo, hindi perfect yung mundo natin. Meron tayong hindi kabatian, hindi kausap. Hanggang ngayon, mga kapatid, mga taong iniiwasan, hindi perfect. No? At tingnan pala natin. Pwede naman magpatawad, magaling sa patawad, pero hindi na pwede ibalik yung natin. Pwede po yun. Di ba sabi nga ni Elabis, naigli lang buhay. I-block mo, i-delete yung mga ayaw mo. Pa-stress ka. I-block mo, i-delete yung mga ayaw mo. Pero remember, mga kapatid, tayo lang nakakot. Sigapin natin lahat talaga kasundo natin. Sabi ni Jesus sa inyo, hindi mo kausap ka, hindi mo kausapin, kaaway mo mismo, pagpalain mo. Alam mo yung pagpalain mo yung kaaway mo, kapatid, hindi lang yung by word sa pagpalain. Ang ibig sabihin nun, ibili mo ng Jollibee, ipagluto mo, regaluhan mo. No, ganun sa kaaway. Ganun ba yung pastor? Baka dagdagan mo, lasong dagayan mo na paibigay mo. Ganun tayo, ganun kalitar nyo. Para daw, sa ganun paraan daw nilalagyan mo ng bagay ka ng ulo sa kahihiyan. Diyos ko po. Yung taong sinisiraan, kung pinadala na ng ice cream, ganun, parang tumigil sila. Yun lang pala yung magpapatigil sa kanila. Pagpalain mo. Amen? Para tumigil na siya. Amen! Walang pala natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, kapatid. Kapatid, ito, lalayanin kayo dito. Panghuli na po talaga, totoo na. Bebo lang. Si Bartimeo, John chapter 9. Grabe, sabi ni Jesus, bago nila pagalingin. Sino ba nagkasala? Kaya, ang tao ito o ang kanyang magulang? Upang siya ay ipanganak na bulag. Ganun kasi inuman eh. Hanggang ngayon, meron bang ganun kaisipan? Ito kaya ganito, nagbayad lang ito eh. Kasi magulang ito, masasama eh. Ganun tayo. Kawawa yung mga tao, wala namang bahagi sa pinagagawa ng kanilang mga lolo-lola. No? Kaya noon, dahil ganun ang mindset na guro, sabi nila kay Jesus, bago nila pagalingin, ay, sino kaya nagkasala? Bakit kaya sa pinanganak na bulag? No? Mga kapatid, magulang ba niya o siya mismo ang may kagagawa
asawa, siya ay nagkasakit na siya ay bulag. At hindi nagkasakit ang mga kapatid, pinanganak pa lang bulag. Ang ganda ng sagot ni Jesus. Gusto niyo makita? Hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala. Hindi ang kanyang mga magulang na. Kundi upang kinuha. Upang mag-manifest sa kanya ang gawa ng Diyos. Amen? Hallelujah. Oh, grabe. No? Grabe. No? Pero, meron din namang kasalanan na nagbunga ng karamdaman. Puyat ka ng puyat. Kung magkape ka, 20 beses maghapon. Di ba? Ninervous ka tuloy. Di ba? O kaya, meron kang sumisira sa katawan. Kapatid, yun. Pero hindi Diyos ang pinanggalingan nun, mga kapatid. No? Meron talagang mga kasalanan. No? Hindi ka natutulog na limbawa. No? May bisyo ka pa. Ay, nagkasakit ka. Sasabihin mo, Diyos ko, bakit mo binigay sa akin ito? Diyos ko, hindi ka nga natutulog. Diyos ko. No? Tapos sasabihin mo, Diyos ang nagbigay. Hindi. Ikaw may kagagawan mo. Mga kapatid. No? Mga kapatid, ang bulag nakakita na lumaya pa. Saan? Saan? No? Lumaya na siya sa madilim at walang kulay ng mundo. Ang mga bulag, hindi lang black and white ang tingin. Madilim talaga. No? Ano pa? Pero higit sa lahat, lumaya siya sa paghuhusga ng tao. Ang hirap nun eh. Ang hirap nun. Lalo na kung may nalalaman ng mga kapitbahay niya na pinagagawa ng magulang niya. Hindi siya makalaya-laya doon. Kaya ganyan. Alam mo kaya ganyan ka? Kasi yung tatay mo mandarambong. Alam mo kaya ganyan ka? Yung tatay mo yung ganun eh. Hindi siya makalaya doon. At siya naman naniniwala doon na kaya bulag siya. Pero mga kapatid, sa sinabi ni Jesus, hindi dahil nagkasala siya niyang magulang niya. Kundi para magkinong mag-manifest ang mga gawa ng Diyos. Andiyan pa kayo? Amen. Kasi nag-manifest si Jesus sa kanya. Amen? Amen? Yan na. Last slide. Ang sabi niya, in Him was life. Sino yan? Si Jesus. And that light was the light of all men. Yung light ni Jesus na nasa iyo, magkinoma yun. Yung light ni Jesus na nasa iyo, sabi ko, magkinoma yun, mag-manifest yun, mahayag mo. Yun daw ang pinakailaw mo. Yun daw ang pinakaliwanag mo. Yun daw ang pinakaningning mo. Amen ba? Amen! Kayo po tayo lahat, kayo lahat. Pinapala kami, Panginoon, sa iyong mensahe ng umaga na ito. Pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na kami minamahal. Pero hindi kami dapat tumigil sa pagiging minamahal na anak ng Diyos. Dapat marating namin ang isang manifested Son na kung saan nahahayag din sa buhay namin ang buhay ng Panginoong Yesus kung paano niya trapuhin ang tao. Panginoon, mahayag kaming kagaya ni Jesus. At ang buhay niyang iyon, yun daw ang pinaka-ilaw namin. Yun ang liwanag namin. Hindi namin sariling ilaw, sariling liwanag. Liwanag na galing kay Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Hello. Ayan, sino po napagpala? Napagpala po ba tayo? Ayan, so, ano sabi ng message? Tayo ay beloved. Tama ba? Tama yung sabi ng mensahe na lahat tayo minamahal na anak ng Diyos. Lahat tayo ay pinagpala na.